Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Kabi-kabilang sunog sumiklab sa Giginto, Bulacan, Laguna at Quezon City. Tumagas naman ang tubig sa Maynila. Daan-daang residente ang apektado at nagka-traffic pa. Singil sa tubig ng Maynila at Manila Water magtataas pagpasok ng bagong taon. Dating Congressman Arnie Teves nahaharap na naman sa panibagong reklamo kaugnay ng umano'y pagpondo sa terorismo. Resolusyong nananawagan ng tigil putukan ng Israel at Hamas inadapt ng United Nations General Assembly. Pilipinas bumoto pabor dyan. News 5 exclusive. Pinoy caregiver na pinalaya ng Hamas, binalikan ang bahay ng inalagaang Israeli. Sa Chicago sa Amerika, sa pulsa video, ang pagnanakaw ng 4 na lalaki sa isang jewelry store. At naglalaki ang K-pop idols, nasa bansa na para sa star-studded na Asia Artist Awards 2023. Patay sa sunog ang isang empleyado ng bodega sa Giginto, Bulacan. Ang biktima nakalabas na pala ng warehouse pero bumalik pa para isalba ang kanyang mga naiwang gamit. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Malaking apoy at makapal na usok ang gumising sa ilang stay-in na empleyado ng isang bodega sa Giginto, Bulacan. Alas 12:30 ng hating gabi kanina. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na plastic. Ayon sa isang empleyado, nakarinig din sila ng malakas na pagsabog. Dahil po sa machine po na sumabog. Nung pagising ko sa kasama ko po, paglabas ko po, may apoy na po eh. Yung makina, nagdala ko ng first indicer, wala na, hindi na magapan po eh. Nakalikas naman agad ang mga empleyado. Pero si Francis Orbano, bumalik daw sa loob para isalba sana ang kanyang mga gamit. Nang pag sumabog, umakyat doon ng mga kasamahan ko, kinatok siya. Bumaba siya eh, bumalik, bali, kumuha ng mga gamit. Wala nang buhay si Francis na matagpuan kinaumagahan. Tumagal ng halos 3 oras bago dineklarang under control ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito at ang halaga ng pinsala. Nabulabog din ang mga residente sa barangay Paligsahan sa Quezon City nang masunog ang 2 palapag na ancestral house na ito kaninang maghahating gabi. Hindi bababa sa 20 fire truck ang rumesponde. Ayon sa isang kapitbahay, nakaamoy na sila ng usok na sinundan ng sigawan mula sa labas. Ligtas namang nakalabas ng lumang bahay ang 4 na nakatira rito. Pati mga alaga nilang aso na ilikas din. Base sa investigasyon, nagsimula raw sa unang palapag ng bahay ang sunog. Umano, meron pong kwarto na may altar at nakita po ng isa sa mga nasa loob na meron pong usok. Gawa po yan sa kahoy po eh. Alam nyo naman po, pag ang kahoy po is flammable po yan. So kaya po yung klase po ng apoy at usok na nakikita nyo ay ganun na lang po siya naglalagablab. Pasado alas 12 na ng hating gabi nang ideklara itong fire out. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Isa pang sunog ang sumiklab kanina sa isang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa lakas ng apoy, mahigit 30 fire trucks ang rumisponde. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nabalot ng makapal na usok ang buong compound ng isang electronics company sa Santa Rosa, Laguna mag-aalas 7 kanina umaga. Walang tigil ang naging pagbuga ng maitim na usok mula sa nasusunog na gusali nito. Bagay na nagpatagal din sa mga bumbero para apulahin ng apoy. Ang mahirap po kasi niyan, pagdating po namin sa area, malaki na yung apoy, so automatic. Mahirap pong pasukin yung area, una-una po makapal po yung usok. May mga styro po dyan, may mga finish para po mga plastic, yung po yung mga laman po sa loob eh. Sa tindi ng sunog, itinaas ito hanggang 2nd alarma kaya mahigit 30 fire truck na ang rumisponde. Itong gusali na umuusok pa ang sinasabing pinagmulan ng apoy. May lawak yan na 8,000 square meters at mayroong 2 palapag na sinasabi ng mga bombero na sunog daw ang loob. Maswerte namang hindi na kumalat pa ang apoy sa iba pang building nitong compound.
Sa manufacturing at storage area ng mga washing machine, pinaniniwalaang nagsimula ang apoy. Patuloy pang iniimbestiga ng sanhi nito. Wala namang nasaktan sa mga empleyadong nasa loob ng warehouse nang sumiklab ang sunog. Once na nagkaroon daw po nag-sound po yung alarm, nakita po nila na may apoy na. So automatic nag-evacuate na po yung mga tao. Ang napasok po kasi natin sa loob, totally damaged na po kasi talaga sa loob. So ngayon po i-identify po ng ating fire arson investigator kung saan po talagang area nagsimula. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng electronics company. Hindi rin nila pinayagan ng media na makapasok sa loob ng compound. Aabot sa hanggang 50 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsalang idinulot ng sunog sa lugar. Hindi pa kasama rito ang mga natupok na finished products o ibibentang appliances sa loob. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nang dahil din sa sunog, itinigil ang kasal sa loob ng korte sa Minglanilla, Cebu. Isa ang patay at siya ang itinuturong nagsunog. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Makapal na usok ang bubalot sa Municipal Trial Court sa bayan ng Minglanilla sa Cebu kahapon ng tanghali. Mabilis kumalat ang apoy kaya nadamay pati ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office at ang ilan pang opisina ng munisipyo. Hindi magkamayaw ang mga empleyado sa pagtakbo mula sa nasusunog na gusali. Nakita ko na doon sa sa MTC, sa may CR nila, doon ng mga tao na trap na nagsigawan na sila, natulong. Hindi naman agad nakalabas ang mga empleyado ng korte na nasa ikalawang palapag. Nang marescue sila, panay lapnos ang kanilang mukha at balat. Kabilang sa mga sugatan si Judge Wilson Ibones, ilang court of clerk at piskal, pati ang ikinakasal ng mga oras na iyon at kanilang mga bisita. Nalapnos din ang mga balat. Agad silang isinugod sa ospital. Base sa investigasyon, posibleng planado ang panununog na nagsimula sa loob ng trial court. Actually, there was arson according to the initial investigation and spot report of the police. That fire was premeditated, no? But unfortunately as well, the whole municipal trial court burned down. Ang hinihinalang salarin ang 60 anyos na empleyado ng korte na si Jose Mesa Agosto. Isa siyang court aide na abala sa mga dokumento. Ayon kay Judge Ibones, habang may ikinakasal daw, nakita niya si Agosto na nagsusunog ng mga papel. Pinasita umano ng judge si Agosto sa ibang court employee para pagsabihang itigil ang kanyang ginagawa. Pero imbis na tumigil, pinalo pa ni Agosto ng fluorescent tube ang sumitang kasamahan, pati ang judge at ang ibang empleyado. At habang nagkakagulo, dito na raw nagsimulang lumaki ang apoy. Sinubukang lumikas ng mga nasa loob pero nakalak mula sa labas ang courtroom. Nabuksan lang daw ang pinto na umisponde ang isang traffic enforcer. Nasawi naman si Agosto matapos matrap at masunog ang katawan. Pero ang ilan niyang katrabaho, hindi kumbinsidong si Agosto ang may pakana ng sunog. Hindi po kami naniniwala nga siya yung may dahilan kasi may edad na po si Kuya Joe. Hindi ba yun tahimik na tao siya. Nagpapagaling na ang nasa 15 biktima. Ginagawa naman na raw ng paraan ng LGU na makahanap ng malilipatan ang mga nasunog na tanggapan. Nasa 6.8 million pesos ang halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Tumagas na tubig naman ang namerwisyo sa Maynila. Nagdulot niya ng mga baha, traffic at dandang residente ang walang tubig hanggang bukas. Live mula sa Maynila, nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, kamusta ang sitwasyon dyan? Julius, hanggang sa mga oras na ito, kung makikita mo, wala pa ring supply ng tubig ang ilang residente sa ilang bahagi ng Maynila dahil sa pagtagas ng tubo ng Maynilad. Nananatiling sarado pa rin ang kahabaan ng eastbound lane ng Legarda Street dahil sa pagkukumpuni sa tubo. Walang ulan pero ginising ng bigla ang baha ang mga residente at motorista sa bahagi ng Legarda Street sa Maynila kaninang madaling araw. Nagmistulang sapa ang kahabaan ng Legarda matapos tumagas ang isang tubo ng Maynilad. Kaya kinailangan isara ang bahagi ng kalsada dahil sa pagbulwak ng tubig. Ang mga papasok tuloy sa trabaho at eskwela, walang choice kundi magtanggal ng sapatos at lumusong sa baha.
Yung bahay po kasi namin nasa unahan, yung tindahan namin inabot po. Mahirap lumabas lalo na umaga, marami pumapasok. Nagkataon pang malapit sa ilog ang bumulwak na tubo. Kaya inalerto agad ng barangay ang mga residente nila sa posibleng paglala ng baha. Then minomonitor po kasi namin dito yung area po namin na nasasakupan na nasa tabi po ng ilog. Kasi po doon po dumediretso yung ibang tubig na tumatagas po. Tumataas po ang ilog Bukod sa mga residente, damay sa perwisyo ng baha ang mga motorista. Dumadaloy kasi ang tumagas na tubig, pero ang traffic hindi. Agad naman nagpadala ng mga tauhan ng Maynilad para ayusin ang tumagas na tubo. Ayon sa kumpanya, higit 6,000 residential households mula sa 41 barangay ang nawalan ng tubig. Masakit ang mga balakang namin, di na namin kaya magbuhat. Primary line o pangunahing linya ng tubig kasi ang nasira. Wala naman po kaming nakitang ongoing na road construction doon sa area. Could be po ito is yung may tinatawag na water pressure surge na nagko-cause ng pag-break ng ilang mga tubo namin. That's another possibility po yung dahil yung mga dumadaan naman trucks. Pero normal design naman po namin ng aming mga pipelines. Mayroon tinatawag na 5 zone. So may mga protection po doon sa aming mga tubo na ibinaon sa mga kalsada. Agad naman nag-deploy ng water tankers ang Maynilad sa mga apektadong residente. Pero sa dami ng mga nawala ng tubig, literal na pila balde ang mga nag-abang ng rasyon ng tubig. Mahirap. Ngayon nga, actually, meron akong meeting ngayong umaga pero na-cancel kasi hindi ako nakaligo. Maraming hindi nakapasok sa trabaho, may mga bata na hindi nakapasok sa school. And hindi sila nakapag-imbak agad ng tubig kaya walang panggamit sa bahay. Julius, ayon sa Maynila, tatagal pa ang kalbaryo ng mga apektadong residente dahil hanggang bukas ng alas 3 pa ng hapon maibabalik ang supply ng tubig. Kailangan kasi palitan ang kabuuang 4 na metrong segment o bahagi ng tumagas na tubo at inihahanda pa yung materyales para sa leak repair. Dahil dyan, hindi pa tiyak kung hanggang kailan magiging sarado itong eastbound lane ng Legarda. Kaya naman nagpapatupad na ng rerouting scheme para gumaan yung daloy ng trapiko. Sarado ang westbound flyover mula sa Santa Mesa hanggang sa Recto. Sa mga papuntang Recto, pwedeng dumaan sa ilalim ng flyover, sa ilalim ng Plaza Avellino, kanan ng Lacson, palabas ng Bustillos. Sa mga papuntang Santa Mesa naman, one-way ang kahabaan ng Legarda hanggang Pureza. Julius? Maraming salamat, Shaila Francisco. Matapos palayain ng Hamas, binalikan ng Pinoy caregiver na si Jimmy Pacheco ang bahay ng kanyang inalagaang Israeli. Nilusob ng militanteng grupo ang bahay at bakas dito ang iniwang pinsala ng gyera. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Ito yung bahay namin ngayon. Walang halos natira. Yan lang yung natira yung mamad. 2 buwan matapos dukutin ng Hamas, binisitang muli ng Pinoy caregiver na si Jelenor o Jimmy Pacheco ang dati niyang bahay sa Kibbutz Nir Oz sa Israel. Isa ang Nir Oz sa mga lugar na nilusob ng Hamas nitong October 7. 4 na taon siyang nanirahan sa lugar kasama ang 80 anyos na employer na kung tawagin niya si Lolo. Pagdating doon, napabuntong hininga na lang si Jimmy. Nagsisi nga pumunta bumalik lahat yung alaala. Ang dating disenteng bahay, mamad o bomb shelter na lang ang natira. Isa ang mga bahay na ito sa sinunog ng Hamas fighters. Sa bomb shelter makikita pa ang sofa na namantsahan na ng dugo ni Lolo. Dito binaril ng mga terorista si Lolo. Sabi ni Jimmy, niyakap pa niya ang alaga bago siya tuluyang dalhin sa Gaza upang gawing bihag. Nakuha na ako doon sa ibaba ng bed ng sofa na yan. Nung nilabas na nila ako, sabi ko, yan ko lang ako. Natagpuan din ni Jimmy sa loob ng bahay ang isa sa 2 bala ng baril na tumama sa kanyang mga binti.
49 na araw na naging bihag si Jimmy ng Hamas at nitong November 24 lang siya pinalaya. Masakit man para kay Jimmy na makita ang kinahinatnan ng kanilang bahay, nakahinga naman siya ng maluwag nang mabisita ang puntod ni Lolo. Dahil napamahal na sa pamilyang inalagaan, dito siya muli magtatrabaho matapos magbakasyon sa Pilipinas. Relatives nila. Kamag-anak din nila yung nag-aantay sa akin. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel, December 17 nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Pacheco. Patuloy na imo-monitor ng OWA si Jimmy habang nasa Pilipinas. Magtutuloy-tuloy rin sa bansa ang post-war debriefing para kay Jimmy. Ang pagkabingi ng kaliwa niyang tenga mula sa putok ng baril, nakatakda niya ring ipatingin sa mga espesyalista rito sa bansa. Wala, mas lumala pa nga eh. Kaya sabi ko, tumawag ako kanina dun sa yung head ng hospital. Sabi ko, magpapacheck up ako sa Pilipinas pag uwi ko. Tiniyak naman ng Israeli government na sagot nila ang lahat ng medical expenses ni Pacheco. Bukod pa ito sa lifetime pension na matatanggap ni Jimmy mula sa Israeli government. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inadap na ng United Nations General Assembly ang resolusyong nananawagan ng ceasefire o tigil putukan sa Gaza. Kabilang sa mga bumoto pabor dyan ay ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. The General Assembly is now voting on draft resolution 8. Nagbotohan na kanina ang mga member state ng United Nations at tuluyan na nilang inadopt ang resolusyong nananawagan ng humanitarian ceasefire o tigil putukan sa Gaza. 153 ang pabor kasama na ang Pilipinas. We are deeply concerned about the humanitarian situation in Gaza. The Philippines believes strongly that a humanitarian ceasefire is crucial to halt the loss of life and suffering. Nagbago ang posisyon ng Pilipinas mula noong huling botohan noong October 28 na nag-abstain tayo. Paliwanag ng UN Ambassador at Permanent Representative ng Pilipinas na si Antonio Lagdameo. The Philippines seeks to contribute to a solution that respects the rights and needs of both Palestinian and Israeli civilians. We advocate for a peaceful resolution that upholds international law and leads to lasting peace and security in the region. Bukod sa Pilipinas, bumoto rin pabor sa ceasefire ang China, Australia pati ang Egypt at Lebanon, na kapitbahay ng Israel. 23 member state naman ang nag-abstain at 10 ang tutol sa tigil putukan. Kabilang sa mga tutol ang Amerika at syempre ang Israel. A ceasefire means one thing and one thing only: ensuring the survival of Hamas. A ceasefire is a death sentence for countless more Israelis and Gazans. By voting in favor of this resolution, you are supporting the survival of jihadist terror and the continued suffering of people of Gaza. Nagbabala naman ang Amerika sa Israel kaugnay sa paghina ng suporta sa kanila ng global leaders. Ayon naman sa isang security analyst, tama lang ang pagboto ng Pilipinas pabor sa tigil putukan. Kailangan kasing isaalang-alang kung anong makakabuti sa ating mga kababayan sa Israel at Gaza. We are deciding based on our national interest at malaking bagay ito na nagsasalita na ngayon ang Pilipinas kung ano ang gusto niya kahit na naiipit tayo sa sitwasyon sa pagpili sa pagkakaibigan at sa mga interest natin sa mga kapwa Pilipino natin na naiipit ngayon sa digmaan. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, 17 Pilipino pa ang nasa Gaza at hindi pa rin makalikas dahil sa patuloy na airstrike at ground operation ng Israel. Ang UN resolution ay non-binding. Ibig sabihin, hindi obligado ang Israel na sundin ito. Sa ngayon, tuloy ang gyera sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, 4 na suspect sa pagnanakaw sa Sanlaan sa Sorsogon, tukoy na. Sa Amerika naman, 4 na magnanakaw din ang nanlima sa tindahan ng mga alahas. At charter change o pag-amyenda sa saligang batas, nauungkat na naman sa Senado. Pero tingin ng ilan, hindi ito napapanahon. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Pinamamaladi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatayo ng mga irigasyon bunsod ng banta ng El Nino. Plano rin niyang palawakin ang kinasang El Nino Task Force. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kasunod ng muling babala na hindi bababa sa 65 probinsya sa bansa ang makararanas sa matinding epekto ng El Nino sa 2024, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na plano niyang i-reconstruct o baguhin ang komposisyon ng El Nino Task Force na binuo noong Abril. Sinabi niya yan sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Lupao, Nueva Ecija kanina. This is, I think, a more serious and a more extensive effort because we really have to get everybody involved to be able to prepare to make sure that we can minimize, alleviate, and adapt to climate change. Hawak ng Office of the President ang task force at pinangungunahan ng NDRRMC. Wala pang detalye kung anong mababago sa task force. Pero inatasan na ni PBBM ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration na paspasan ang pagtatayo ng mga irigasyon at mga pasilidad para sa mga magsasaka. Giit pa ng Pangulo, dapat sa Abril 2024 na ipatupad na ang mga programang tutugon sa epekto ng El Nino. Gaya na lang na pinasinayahang Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project na makapagsusupply raw ng tubig sa halos 1,000 hektaryang taniman sa lugar. Higit 500 magsasaka makikinabang dito. Bawas gastos din ito, lalo't hindi na kailangan ng pambomba ng tubig. Yung iba, hindi na nila sinasaka pag during summer kasi mas marami yung magagastos sila sa diesel. Target ng gobyerno na makapagtayo na higit 275,000 hectares na bagong irigasyon at maibalik ang nasa 80,000 na existing irrigation areas pagsapit ng 2028. Kasabay nito, nakuha na rin ng gobyerno ang biniling 100 at 41 excavators o panghukay na ipamamahagi sa iba't ibang probinsya. Para ito sa maintenance sa mga irigasyon para sa mas maayos na produksyon ng pagkain kahit El Nino. Sa kabila nito, naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi mapupuruhan ang ekonomiya sa posibleng pinsala ng El Nino sa 2024. I don't think that it will make a big it will impact, and what that channel will probably more on the prices. The relative share of agriculture in the economy is now much smaller. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Tipid-tipid sa tubig, may nakaamba kasing dagdag singil ang Maynilad at Manila Water simula po ng pagpasok ng bagong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Kasabay ng medianoche at pagpasok ng 2024, sasalubong din ang dagdag singil sa mga customers ng Manila Water at Maynila. Sa unang araw mismo ng Enero, epektibo ng halos 8 pesos kada cubic meter na dagdag singil ng Maynila. Katumbas yan ng halos 5 pesos hanggang 205 pesos na dagdag sa water bill depende sa konsumo. Mahigit 6 na piso naman ang taas presyo sa kada cubic meter ng konsumo sa Manila Water. Kaya maglalaro sa 3 pesos hanggang halos 155 pesos ang dagdag sa bayad depende sa konsumo. Ang dagdag presyo ng dalawang water concessionaires ay para sa kanilang proyektong pangdagdag supply bilang paghahanda sa El Nino. Aprobado ito ng Metropolitan Water Works and Sewage System Regulatory Office. Still an added burden, but we feel that this is a necessary burden because what is more important is to ensure that the proper service is given to the consumers. And that there will be water at the tap, especially with the looming El Nino. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. Ang inaprubahan ng MWSS ay parte ng rate rebasing adjustment. Dito pwedeng humirit ng dagdag singil ang Maynilad at Manila Water kada 5 taon para mabawi ang kanilang mga ginastos at kapital sa mga ipinatupad na proyekto. Kung tutuusin nga, mas mababa ang unang inihihirit na taas presyo ng Maynilad at Manila Water. Pero dahil sa inflation, nadagdagan ng higit piso ang naaprobahang water rate hike. Ang mga consumer naman, kamot ulo na lang sa nakaambang taas singil sa pagpasok ng 2024. Masyado na nga po mataas yung binibigay sa amin ngayon. Kung dadagdagan pa po nila, mabigat na po. Pangit na po yung taga na pamaskod. Pakiayos ng serbisyo ng Maynilad bago itaas ang pagsingil ng
mga konsumo namin sa tubig. Katulad ngayon, tingnan mo, nawalan kami ng biglaan. Wala kaming ipon. Tiniyak naman ng MWSS na babantayan ang mga proyektong ipinangako ng Maynilad at Manila Water para mapaganda palalo ang kanilang serbisyo. Ito po ay chinecheck po ito ng MWSS Regulatory Office. May opisina po kami na may dedicated department po sa amin na umiikot po at tinitignan po itong mga proyekto ito na to ensure na ginagawa talaga. Paalala naman ng MWSS, may diskwento para sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung mga mahihirap base sa listahan ng DSWD. Exempted kasi sila sa inaprobahang adjustment sa singil sa tubig. Hindi dapat lalampas ng 10 cubic meters o 50 drum ng tubig ang kanilang konsumo kada buwan. Pero dapat ay nakarehistro sa Maynilad at Manila Water ang mga benepisyaryo para makuha ang diskwento. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Wala nang atrasan ang tigil pasada bukas ng nasa 100,000 driver sa buong bansa. Protesta nila yan lalo't patuloy pa rin ang pag-arangkada ng tinututulan nilang PUV consolidation. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Inihahanda na ni Mang Hernan ang mga placard na gagamitin nila sa kilos protesta bukas. Kasama siya at ang mahigit 80 miyembro ng Tipas Pasig Pateros Jeepney Operators and Drivers Association na sasali sa 2 araw na tigil pasada ng piston na magsisimula bukas. Tutol sila sa pag-oobliga sa lahat ng operator ng Jeepney at UV Express na magbuo ng kooperatiba o korporasyon. Ang aming pong kabuhayan ang aming pinagtatanggol. Napakahirap pong isipin na mawalan kami ng hanap buhay pagdating ng January. Dahil dyan lang po namin kinukuha ang binubuhay namin sa aming pamilya, pinag-aaral namin sa aming mga anak. Sa taya ng piston, nasa 100,000 driver sa buong bansa ang makikilahok sa strike. Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority, bagamat hindi ganoon kalaki ang naging epekto sa mga pasahero noong nagsagawa ng strike ang piston nitong nakaraang buwan, naghahanda pa rin sila para sa posibleng perwisyo ng tigil pasada. Nakakasana raw ang Interagency Task Force na magmamonitor ng sitwasyon sa mga kalsada sa 2 araw na strike. Mahigit 600 mga truck, bus at iba pang sasakyan ang nakahanda para masakyan ng libre ng mga maapektohang pasahero. Siyempre, dahil nga ayaw namin i-take ito lightly, dahil nga po baka magkagulatan, we'll also monitor itong strike, respond doon sa pangangailangan ng ating mga mananakay. So, in a way, kumakain to ng oras namin at effort. Kahit na maliit or malaki, ganoon din kasi ang preparation namin. Sa datos ng Department of Transportation, nasa 70% ng kabuoang bilang ng mga PUV sa buong bansa ang nakabuo na ng mga korporasyon o kooperatiba sa ilalim ng PUV Modernization Program. Mas mataas yan sa target na 65%. Ang katumbas nito, mahigit 153,000 units na public utility vehicles mula sa kabuang bilang na mahigit 222,000 units. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng extension ng deadline ng consolidation sa December 31. May pakiusap naman sa pamahalaan ng piston. Ang layunin talaga ng gobyerno ay para ayusin lamang yung ating public transport. Bakit nga hindi pwedeng rehabilitation? Bakit kailangan natin bumili ng ubod ng kamamahal ng mga halaga ng mga minibus na hindi naman talaga kaya ng ating mga individual na mga operator. Wala pang sagot ang DOTR sa kahinat na ng mga pasahero sa mga ruta kung saan hindi magko-consolidate ang mga operator. Pero ayon sa piston, handa silang dalhin sa Korte Suprema ang usapin para ipaglaban ang kanilang kabuhayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga patok na showbiz update ngayong Miyerkules. Nagsimula ng magdatingan ang ilang Asian superstars para sa inaabangang Asia Artist Awards o AAA dito sa bansa. Isa sa mga naunang dumating ay ang leader ng K-pop supergroup na EXO na si Suho. Nariyan na rin ang actress at singer na si Kim Se-jong
ng ilang hit Korean series tulad ng Uncanny Counter. Narito na rin ang multi-awarded new gen K-pop group na Stray Kids. Dumating na rin po sa bansa ang isa pang hit K-pop group na New Jeans. Para sa mga Pinoy Dobie, narito na rin ang grupong The Boys. Tuwang-tuwa rin ang Hallyu fans sa bansa sa pagdating ni Duty After School star na si Moon Sang-min. Gaganapin ang Asia Artist Award bukas, December 14 sa Philippine Arena. Ito ang unang beses na idaraos ang prestigyosong award-giving body sa bansa. Ito pa nga, isang bonggang pa-birthday para sa ating pop superstar na si Taylor Swift. Ang kanya pong The Eras Tour Concert Series, nakuha na ang world record para sa highest grossing music tour sa kasaysayan. Ayon po sa Guinness Book of World Records, ang concert series na The Eras Tour na ang kauna-unahang music tour na kumita ng lampas $1 billion o mahigit 56 trillion pesos. Na-break nito ang record ng 5-year farewell tour ni Elton John na natapos nitong January lang. Sa tala ng Polestar Music Magazine, inaasahang sasampa pa sa mahigit $2 billion ang tour ni Taylor. Magtatapos ang The Eras Tour sa December 2024. Eto pa, pumanaw na si Brooklyn Nine-Nine actor Andre Braugher sa edad na 61. Ayon sa kanyang publicist na si Jennifer Allen, pumanaw si Andre dahil sa isang brief illness. Bukod po dito, wala naman nang idinetalye sa kanyang pagkamatay, maliban sa kinaaaliwan niyang karakter sa Brooklyn Nine-Nine na si Captain Raymond Holt na kilala rin sa award-winning series na Homicide: Life on Street noong 1998 si Andre. Diyan niya po nakuha ang kanyang unang Emmy win. 4 na suspect sa pagnanakaw sa sanglaan sa Sorsogon, kilala na ng mga pulis. At mga gamot sa isang butika sa New York sa Amerika, nilimas ng mga kawatan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Suportado ng ilang senador ang nilulutong charter change ng Kamara sa susunod na taon. Pero ang presidential sister na si Senator Amy Marcos tutol dahil pansariling interes lang daw ng iilan ang tsa-tsa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hati ang Senado sa muling pagbuhay sa posibilidad ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas sa susunod na taon. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, pabor siya sa tsa-tsa kung isusulong ang federalismo. Pero hindi raw dapat galawin ang aspeto ng land ownership at economic provision ng 1987 Constitution. Yung business side, kasi if the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Hindi rin pabor sa tsa-tsa si Pimentel kung isusulong ang pag-amyenda sa term limits. Mas mainam din daw kung unti-untiin ang pagbabago sa konstitusyon para hindi raw malito ang publiko. Hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. Huwag natin alisin yun. It's the relationship between the national and the local. Si Senator J.V. Ejercito naman, approve sa pag-amyenda sa economic provisions, pero hindi solve na galawin ang political provisions. Tapos, political ba o economic? Economic lang. Political kasi mga baka it will not, I don't think people will like that. Sinusubukan ni Senator Robin Hood Padilla na itulak ang charter change sa Senado ngayong taon. Pero 4 na senador lang ang pumirma sa committee report ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kabilang sa sumuporta noon ng mga kapartido niya sa PDP laban na sina Senator Francis Tolentino, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Tingin tuloy ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat pag-isipan muna kung napapanahon na ba ngayon ang tsa-tsa, lalo't malapit na rin ang eleksyon. Baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is a valid point, no? Kailangan
You have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Sinabi na rin noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi prioridad ng administrasyon niya ang tsa-tsa. Kaya ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos naririndi na rin daw sa mga mambabatas na patuloy na isinusulong na baguhin ang saligang batas. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nasa bansa ngayon ang isa sa mga pinaka-advanced sa warship ng India para mag-ensayo kasama ang Philippine Navy. Lunes, dumaong sa Port of Manila ang anti-submarine warfare vessel na INS Kadmat na dinisenyo bilang pangontra sa mga submarine. Kargado ang barko ng mga anti-aircraft guns, torpedoes, rocket launchers at mga advanced navigation at electronic warfare systems. Ayon sa Embahada ng India, nag-stop over ang barko para magsagawa ng operational at training exercises kasama ng Philippine Navy. Layunin nitong mas palakasin ang defense at maritime security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. We've been having Indian Navy ships visit the Philippines regularly because it's important that we walk the talk when it comes to engagement between our navies. We should have our Navy ships engage with each other, have training. Hindi na lang tindahan ng mga alahas sa ampunteriya ngayon ng mga kawatan. Sa Amerika, nilolooban na rin pati mga pharmacy. Lahat ng yan sa ating Frontline News Abroad. Sa pool sa video na ito ang pagnanakaw ng 4 na lalaki sa isang jewelry store sa Chicago, Illinois sa Amerika. Ang isa sa kanila, tinutukan ng barilang bantay ng tindahan na hindi hagip sa CCTV, sabay kuha ng mga alahas na nakadisplay. Mabilis ding nilimas ng 3 niya pang kasamahan ng iba pang mamahaling alahas. Pinaghahanap pa rin ng mga salarin. Sa New York, sa Amerika pa rin, kuha sa CCTV kung paano binasag ng 2 kawatan ang salaming pintong ito ng isang butika. Pagpasok sa loob, kanya-kanyang hanap ang 2 ng mga mananakaw na gamot. Ayon sa mga pulis, mga prescription drug ang punteriya ng mga kawatan. Lumalabas na hindi ito ang unang insidente ng pagnanakaw sa pharmacy sa New York. Ayon sa NYPD, nasa 20 pharmacy na raw ang nilooban mula nitong Hulyo. Nag-alok na ng $3,500 na pabuya ang mga pulis sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kawatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. What's up mga kapatid? Malaking balita galing sa volleyball world na disband ang F2 Logistics Cargo Movers dahil gusto daw na organization mag-focus muna sa kanilang grassroots program. In-announce ng F2 kanina lang sa kanilang social media pages ang nangyari. Nagpasalamat ang kuponan sa kanilang fans, sponsors at buong community ng volleyball para sa ilang taong suporta. Nanalo ang Cargo Movers ng 6 na championship, 4 na second place finishes at 3 third. Tuloy naman daw ang suporta nila sa DLSU Lady Spikers at University of Perpetual Health volleyball teams. At magkikita ang 2 sa pinakasikat na teams sa finals ng PBL All-Filipino Conference. Naset ang matchup pagkatapos matalo in 4 sets ng Choco Mucho Flying Titans ang Signal HD Spikers kagabi. Dikita ng buong laban na may mga score na 25-20, 23-25, 26-24 at 25-23. Nanguna si CC Rondina na nagtala ng 21 points on 21 attacks and 19 excellent receptions. Malaking dahilan din dyan ang 24 excellent sets ni Dina Wong. Makakatapat ng Flying Titans ang defending champs at sister squad nila na Creamline Cool Smashers. Magsisimulang bakbakan bukas sa Mall of Asia Arena. Sa PBA 3x3 naman, nakasungkit na uli ang Meralco Bolts ng leg win kung saan tinalo nila sa finals ang MACFA Solvers. Ito ang unang tikim ng Bolts ng leg win since September ng 2022. Lamang ang MACFA 5-4 pero biglang nagpakawala ng 9-3 run ang Meralco para makuha ang momentum. Natapos ang laro sa score na 15-13. Pinangunahan sila ni Alfred Batino at Jeff Banday na pumuntos ng tig-5. Nagawin ang Meralco ng 100,000 pesos habang 50,000 naman para sa MACFA Solvers. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, hindi mababa sa 40 vintage bombs na diskubre sa isang construction site sa Benguet.
Preliminary investigation kaugnay sa panibagong reklamo laban kay dating Congressman Arnie Teves nagsimula na. At Donnie Pangilinan may pa-surprise gift kay Bel Mariano. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Bumubulong na ang reklamong terrorism financing laban kay dating Congressman Arnie Teves. Pinapakansela rin ng mga prosecutor ang passport ni Teves. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Sinimulan na ang preliminary investigation sa panibagong kaso laban sa natanggal na kongresista ng Negros Oriental na si Arnie Teves. Naharap si Teves, kanyang anak na si Axel at iba pa sa reklamong terrorism financing na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI. Pinasabpina sina Teves pero ang dumating ay ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Hindi pa raw nakikita ng kampo ni Teves ang reklamo kaya wala pa silang naihaing counter affidavit. Ito po kasi yung kauna-unahang pagdinig doon sa bagong kaso na isinampa sa, kung hindi ako nagkakamali, ay 16 na respondents at kasama po dyan si Congressman Arnie Teves at ang anak niyang si Axel. Wala akong masabing masyado ngayon sapagkat nalaman lang po namin itong kasong ito mula sa ibang mga respondents sa kanilang mga abogado. Si Teves ay tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Kaugnay niyan, nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Idinadawit din si Teves sa ilang kaso ng patayan sa Negros Oriental noong taong 2019. At nitong Agosto lang, dinesignate ng Anti-Terrorism Council si Teves bilang terorista. Una nang itinanggi ng nasibak na kongresista ang mga akusasyon laban sa kanya. Umabot na sa korte ang ilang kaso laban kay Teves at dahil dyan, hiniling na raw ng prosekusyon sa korte na kanselahin ang passport ni Teves, bagay na kinontra naman ng kanyang kampo. Nag-file kami ng aming opposition. Well, ang sabi lang namin, yung presumption of innocence, it is too early, it is the right of every citizen to hold a Philippine passport. Pinag-aaralan din ng gobyerno na isama si Teves sa red list ng Interpol. Nasa korte na po yung mga kaso and we are also starting the mechanisms to put him on the Interpol red list. Pebrero pa nang umalis ng bansa si Teves at hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ng bansa. Sa huling impormasyon ng gobyerno, nananatili raw sa Timor-Leste ang nasibak na mambabatas. From our intelligence, nasa Timor-Leste pa po siya. He is still awaiting the resolution on his appeal dun sa request for asylum. Noong Agosto, na-expel bilang kongresista si Teves matapos ang ilang ulit niyang hindi pagharap sa Kamara. Sa December 19, nakatakda ang susunod na pagdinig sa kasong terrorism financing. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na mababawi ang prangkisa ng kumpanyang may hawak sa SMNI dahil sa dami ng nilabag nilang batas. Pero giit ng network, wag masyadong kampante. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ngayong may panukalang batas na sa Kamara na layong kanselahin ang prangkisa ng Suara Submedia Corporation na may hawak ng SMNI, naniniwala ang may akda nito na si One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez na malaki ang tsansang lumusot ang resolusyon sa House Committee on Legislative Franchises. In the committee level, I would say, there are yung iba in favor of as far as suspension only, but I would say we do have the numbers perhaps for revocation. Para kay Gutierrez, may valid ground sa pagkansela ng SMNI franchise. Pinakamatindihan niyang paglabag ng network ang Section 4 o Republic Act 11422. Nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit sila sa pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. We've seen po na although the lawyers would indicate that these are mere inaccuracies, with the other resource persons, I think we've established enough that there is a pattern towards this misinformation po that they're reporting. Nariyan din aniyang paglabag sa Section 10 ng batas kung saan nagbago pala ang corporate structure ng Suara Submedia Corporation pero hindi ito ipinaalam sa Kongreso. Gayon din ang violation ng Section 11 kung saan bigong i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock.
Ang paglabag sa Section 10 at 11 pa lang ay katumbas na raw ng ipso facto revoked o otomatikong pagkansela ng prangkisa. Pero sabi ng legal counsel ng SMNI, handa silang dumipensa kaya huwag masyadong magpakampante sa panukalang batas. Kahit i-approve pa yan ng lower house, subject for the approval pa din yan ng Senado. After that, pirmahan pa yan ng Presidente, so it will take time. Dagdag naman ni Legislative Franchises Committee Chairman Congressman Gus Tambunting, dapat isama na sa pagdinig ang mga kasong kriminal ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nasa most wanted list ng FBI sa Amerika si Kibuloy dahil sa sex trafficking, rape at physical abuse. Pinaimbitahan muli si Kibuloy ng komite na dumalo sa susunod na pagdinig. It will also be discussed. The issue here is there a violation? And if all these resolutions that were filed are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. Nauna nang sinabi ng SMNI na labas si Kibuloy sa issue ng prangkisa ng network. Honorary chairman lang daw kasi ang pastor doon at wala siyang formal na posisyon sa kumpanya. Depensa pa ng SMNI. Relevant yun kasi wala naman silang jurisdictions about that. Kasi ang jurisdiction authority ng franchise committee is only related sa franchise, pag-grant ng franchise, pag-renew ng franchise. May bukod na ring resolusyon ng Makabayan Block para paimbestigahan sa Kamara ang mga reklamo laban kay Kibuloy. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Viral online ang latest video ng aktres na si Sara Labati. Sa Instagram, live and love in her own skin ang 30-year-old mom na si Sara in a two-piece bikini. Well flaunted sa IG video ang kanyang post-pregnancy marks habang naglalakad sa isang beach. Ang kanyang caption, stretch marks and all. Sa ngayon, may mahigit 5 milyong views na ang video na yan online. Nagpakita naman ng suporta ang fans sa mga sakripisyo ni Sara bilang isang proud mom na minsang isinintabi ang kanyang showbiz career. Ang post na yan ay kasunod ng mga parinig ni Annabel Rama kaugnay ng usap-usapang hiwalayan ni Sara at Richard Gutierrez. Eto pang matindi, muling nagsama in public ang kahihiwalay pa lang na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Para po yan sa ginaganap ngayong ABS-CBN Christmas Special. Sa ilang video at larawan, kitang sabay na nag-perform sina Catherine at Daniel on stage. Looking happy naman ang dalawa habang kumakanta with backup dancers. Pati mga eksena backstage, abay magkasama po ang Kathniel. November 30 lang nang magkasunod nilang kumpirmahin ang mga bali-balitang hiwalay na sila. Bago po nito, matatandaang nauna na nilang inanunsyo na may nakalinya pa silang proyektong magkasama. Eto pa nga, on and off cam, tumatagos ang kilig na hatid ng isa sa pinakasinusubaybayang love team ngayon na Don Bell ng Can't Buy Me Love. Si Bel Mariano, nireveal pa kung gaano ka-sweet sa kanya si Donnie Pangilinan. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Teka! Nakaka-out of place naman ang sweetness at pagpapakilig ng Don Bell sa kanilang pagbisita rito sa Kapatid Network. Para naman yan sa isang Christmas special plug bilang kanilang pasasalamat sa mas lumalakas pa nilang serye sa TV5 na Can't Buy Me Love. Nagulat nga raw sila sa pagka-intense ng fans. Remember the one time when we went to it, you said this before, we went to Italy, tapos meron nag-thesis. Tapos yung paper niya, merong yung nasa nasa acknowledgements. Thesis talaga ng college, paper niya. Italy. Grabe! Grabe talaga nakasabi. So, it was a book, ha? Hindi siya yung report. Talagang hard copy na libro. Moving from location to location, I went downstairs to the lobby. There was a 93-year-old Lola. Oh my God. And she didn't know I was there. It just so happened she was walking with her daughter. And then she was like, oh my gosh, Donnie, ikaw yung pinapanood ko everyday. Kayo yun. Sabi niya, lahat ng movies pinapanood ko, ganun. Tapos sabi niya, maraming salamat kasi pinapasaya niyo yung buhay ko. Speaking of pinapanood everyday, habang tumatagal, mas lalo pang kinakikiligan ng tambalang Bing Ling sa kanilang serye. Ang tanong, tumatawid na ba yan in real life?
Revelation ni Belle, masurpresa raw sa kanya si Donnie. Yee! Ha? Do you want to say? Basta, wag na. Damit, ano Ha? ba yun? No. Bagay. I can say. You Huh? want me to say? Yeah. Oh, bawal eh, no? Ang dami-dami sige, nun sa sige. mundo. Gusto mo. No. He gave me Barney. A Barney stuffed toy. The small. Hindi, kasi sobrang fan siya ng Barney. And in our location, there was this small area that had a Barney. Sabi niya, can you please get it for me? Nagsushoot kami. Tapos nagulat na lang siya sa dulo, binigay. Because in order for you to get it, you have to play something. Asus! Effort naman pala! Last week, trending ang litrato ng Don Bell na sakay ng indoor roller coaster. Best in takas for the quality time ang Don Bell. Sabi ko, Direk, set up pa ba kayo? Sabi ni Direk, oh, Donnie, set up kami. Sabi ko, okay. Next thing Babalik po kami. Tapos narinig na lang nila yung screams. Sumisigaw kami. Next thing you know, doon na kami sa roller coaster. Indoor. Napapanood ang Can't Buy Me Love Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Batang Quiapo dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, mga nanloob sa isang sanglaan sa Sorsogon, tukoy na ang pagkakakilanlan. Halos 40 bomba noong World War II na hukay sa La Trinidad, Benguet. At Filipino Team AP Bren haharapin ang panlaban ng Indonesia sa Grand Finals ng Mobile Legends M5 World Championship. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tukoy na ang 4 na suspect sa nananloob sa isang pawn shop sa Sorsogon. Binutas pa nila ang sahig para makapagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Halos 1 linggo na ang nakalilipas mula ng looban ng pawn shop na ito sa Sorsogon City. Tumampad ang malaking butas sa sahig kung saan dumaan ang mga kawatan na pinaniniwala ang miyembro ng termite gang. Konektado ang nasabing butas sa isa pang butas sa bakanting lote malapit sa sanglaan. Sa mga larawan sa loob ng pawn shop, kitang binutas din ang isang pinto. Aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pera, alahas at mga relo na tinangay. Tukoy na raw ng mga pulis ang 4 sa 5 sospek sa pagnanakaw. Dahil nga po sa coordination namin sa ibang mga pulis, kaya natulungan kami sa pag-identify ng mga suspects, ma'am. Kasi may mga CCTV footage po na nakita po yung mga itsura ng mga suspects. Hindi muna sinapubliko ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV. Tumanggi rin silang pangalanan ng mga sospek habang gumugulong pa ang investigasyon. Pero sa inisyal na impormasyon, mula sa Baguio City ang karamihan sa mga sospek. Nag-conduct po kami ng mga dragnet operations at pursuit operations and wala na po talaga ma'am sila sa vicinity ng Sorsogon City. Sinampahan na rin ang reklamong robbery ang 4 na natukoy ng sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi bababa sa 40 pirasong vintage bomb ang nahukay sa La Trinidad, Benguet. Ang mga nadiskubreng bomba panahon pa raw ng hapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulencio. Pasado 1:00 ng hapon kahapon, naghuhukay ang backhoe operator na si Jomar sa isang construction site sa Barangay Poblacion sa La Trinidad, Benguet nang tumambad sa kanyang isang bakal na bagay. Nang usisain, laking gulat niya na ang mga metal pala ay mga vintage bomb. Bigla akong nakita na may mga bala. Tapos nung tinuloy ko yung hukay, may mga kasama mga bomba. Agad niyang inireport sa mga otoridad ang nadiskubre. 39 na piraso ng mga unexploded ordnance o UXO ang nahukay. Yan daw yung mga bala ng kanyon at eroplano noong World War II o panahon pa ng gyera natin sa mga Hapon. Matatandang isa ang La Trinidad na ginawang kutan ng Japanese forces noon. Pero kahit kinakalawang ng mga ito, malaki pa rin ang kanilang banta. Kahit na ito'y deteriorated na or corroded, kung titignan yung mga item is parang nasira na siya, it doesn't mean to say na hindi na ito sasabog. As long as meron pa rin itong explosive content, isasabog pa rin ito. Lalo na pag hindi ito ay na-mishandled.
Sasailalim muna sa render safe procedure ang mga vintage bomb bago dalhin sa Kapas Tarlac para sa tamang disposal. Paalala ng mga otoridad, agad na i-report sa kanila kung may mahukay na mga ganitong uri ng bomba. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, nakahanap na ng bagong kuponan ng dating NLEX import na si Thomas Robinson. Lilipad ng Indonesia si Robinson para maglaro sa Pelita Haya Basketball Club. Winelcome na ng kuponan ng import sa kanilang mga social media pages. 4 na laro niya para sa NLEX. Nag-average siya ng 34.5 points, 10.3 rebounds, 3.5 assists, and 1.5 blocks. Pinakawalan siya ng Road Warriors pagkatapos magbakasyon ng walang pasabi at nag-miss ng mga ensayo. Puno ng kumpiyansa naman ang Meralco Bulls papasok ng kanilang rematch kontra UQ Golden Kings sa East Asia Super League. Nung huling nakita ang dalawang kuponan, natalo ang Meralco 61-89. Pero ngayon na-active na si Elaine Maliksi at Chris Banquero. Excited si Coach Luigi Trillo at ang Bulls makatapat ang defending B-League champions. Sa ngayon, may 3-game winning streak din ang Meralco sa ongoing PBA Commissioner's Cup pagkatapos pumutok si Zach Lofton with 54 points sa kanilang huling laro. Umabante pa ng isa ang pambato ng Pilipinas sa Mobile Legends World Championship. Nang ibabaw ang AP Bren sa pambato ng Indonesia na Geek Fam para makapasok sa next round. Dinomina ng Bren ang Geek Fam at natalo lang sa Game 2 sa Best of 5 series. Sunod na mga kalaban ng AP Bren ang Onyx Esports para sa slot sa finals sa Sabado na yan, mga kapatid. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, tinig ng Pasko Choral Competition ng TV5, mag-grand finals na. Pagsisimula ng tradisyon ng pagdiriwang ng 12 Days of Christmas, aalamin natin sa K-Alaman. At mantig sa reunion ng isang fur baby at ng kanyang fur parents sa Cebu. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Inararo ng truck ang hilera ng mga tindahan ng prutas at gulay sa Makilala, North Cotabato. 17 ang sugatan sa disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. May kayo mo may goda! Nakamba ko! Napuno ng sigawan at iyakan ng masukal na tabing kalsadang ito sa Makilala, North Cotabato kahapon. Tumaob kasi ang isang truck matapos araruhin ng hilera ng Tiangge. Nagkapira-piraso ang mga tindahan at kasamang nakaladkad ng truck ang mga tindero-tindera. Tumulong ang mga nakatambay at napadaang motorista sa pag-rescue sa mga biktima. Binuhat nila ang mga nadaganan at naararo ng truck, kabilang ang ilang minor de edad. Saka sila isinakay sa mga dumaang sasakyan. Ayon sa Makilala Municipal Police Station, 17 ang sugatan. Hindi rin daw kabisado ng driver ang highway lalo't hindi siya taga Makilala. Nawalan daw po ng brake yung sasakyan as per driver po. At pa-curve po kasi yung road, ma'am, so nag-overshoot po siya. Sa ngayon, nakikipag-areglo ng drivers sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pangmalakasan at nakakaaliw na tugtugan po ang dapat abangan sa Grand Finals ng Tinig ng Pasko Choral Competition ng TV5. 8 talentadong grupo ang magpapasiklaban sa kanilang awiting pampasko sa Sabado. Makikanta at makisaya sa finale sa December 16 sa Gateway Mall 2 Activity Center sa Quezon City. Alas 5 po yan ng hapon. Libre ang entrance. Panoorin ang singing showdown ng ating finalists para sa grand prize na 450,000 pesos. Wow! At sa mga manunood, may chance kayong manalo ng mga papremyo at mga freebies sa games at raffles sa mismong event. So see you there, mga kapatid! Mga kapatid, 12 days to go and it's Christmas. Kasunod po niyan, alamin natin ang kahulugan ng taunang tradisyon ng 12 Days of Christmas. Linawin nga po natin, ito pong 12 araw ng Pasko, ipinagdiriwang simula sa mismong araw ng Pasko hanggang sa January 6, ang Feast of the Epiphany. Hindi po ngayong araw, December 13 hanggang mismong Christmas Day, December 25. Sa paniniwalang Kristiyano, ipinagdiriwang sa mga araw na ito ang naging biyahe ng 3 mago o 3 wise men
hanggang sa matagpuan nila ang bagong silang na si Jesucristo. At alam naman po natin ang eksenang riyan. 3 espesyal na mga regalo ang kanilang iniwan sa sanggol na si Jesus. True to its essence, nauso naman ang nakakaaliw na Christmas Carol na 12 Days of Christmas sa librong Handbook of Catholic Sacramentals ni Anne Ball. Sinasabing may mga simbolo ang mga nababanggit na regalo sa carol na yan. Tulad na lang ng 2 turtle doves para sa Old and New Testaments, 4 calling birds para sa 4 na ebanghelyo ni na Matthew, Mark, Luke at John. Yung 8 maids a milking para po sa 8 beatitudes. At syempre, ang pinakamahalaga, ang partridge in a pear tree na kumakatawan sa pinakaimportanteng regalo sa lahat, si Jesus. Ang kantang pong yan ay pinaniniwala ang inaawit na 1500s pa lang. Bukod sa awiting pampasko, sinasabi ring isa itong catechism song na itinuturo po sa mga batang Kristiyano. At tulad ng mismong mensahe ng awiting yan, pinahihiwatig lang ng tradisyon ng 12 Days of Christmas ang pagkakaroon dapat natin ng pusong mapagpasalamat, lalo na sa biyaya ng pananampalataya. Huwag po sana natin itong kalimutan, tulad ng araw-araw po naming paalala sa inyo na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Tuwing magpapasko, much anticipated na ang mga masayang reunion sa ating mga mahal sa buhay. Oo, kasi perfect example po riyan, yung trending na muling pagkikita ng isang fur parent at kanyang fur baby sa Cebu. Yan po ang masayang reunion ni Shabe Sultan at ang kanyang Shih Tzu na si Pia sa Mactan, Cebu International Airport. 9 months din silang hindi nagkita. Matapos magtrabaho po kasi ni Shabe sa Europe. Kwento pa ni Shabe, first time nilang nagkalayo ng matagal. Kaya naman ganoon na lang din ang excitement nang muli niyang makita ang kanyang alaga. So, equally happy rin naman si Pia nang muli makita si Shabe at ang kanilang video. Eto, may mahigit 1 million views na online. Alam mo, may napanood akong ganyan. Dinocument niya bawat pagkikita nila. Kasi lagi siya nasa abroad. So yung dog niya, dinocument niya every time na magkikita sila. Ang hirap talaga ng LDR. Ganyan-ganyan po kami ni Luke sa airport. Ayan. Gumagano ka rin talaga. Gumagano din mo yung buntot niyo. Yung likod mo, gumagano na. Hindi, pero promise, talagang yakapan, ganyan. Alam mo yung buntot mo. Yung mga buntot niya. Uy, Diba isa saya? pang masayang reunion, Oo, di ba? Siyempre, alam niyo naman ako, Katniel fan. Oo. Parang wala nangyari, ano? Oo, baka naman. Pag-pray natin. Oo, maasa ako. Mga kapatid, 12 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kasama ang inyong mga kasangga sa pagbalita, sina Khaled Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas. Noche buena.